Ayo mga pare ko. In today's video, gagawa tayo ng sarili nating web server. Kasi marami akong balak na project na gustong gawin sa channel na to, pero wala naman akong balak magbayad na malaki sa mga cloud servers kung saan natin i-deploy yung mga yon. Ang galing, di ba? Kaya sa video na to, samahan nyo ako from start to finish kung paano natin gagawin yon. Kaya wala nang paligoy-ligoy pa. Magsimula na tayo. Bago tayo mag-start sa paggawa ng sarili nating web server, may checklist lang ako na ginawa and dalawa lang naman siya. Ito yung parang minimum requirements para makapag-spin up tayo ng sarili nating web server. Una sa checklist natin is yung extra computer hardware. Pangalawa, yung internet access. Dito guys, sa extra computer hardware, regardless to kung spare computer man to na hindi nyo ginagamit or brand new computer, bahala kayo. So personally, ito yung gagamitin ko computer para sa video na to is yung Dell Optiplex 3040M na may specs na i3 6th Gen, 8GB DDR3 RAM, and 256GB SSD. And nabili ko to sa Facebook Marketplace sa halagang 3,000 pesos. And second nan to galing Pisonet, kaya used talaga to. Sapat na tong PC na to para i-run yung mga side projects na nagawa natin in past videos and sa mga future side projects videos na gagawin natin. Ayun yung unang item sa checklist natin is yung extra computer hardware. Pangalawa naman is yung internet access. So sa internet access, malamang iba-iba rin tayo dito. And make sure na yung router nyo is ipatanggal nyo muna sa CGNAT. So ano ba tong CGNAT na to? Itong CGNAT basically stands for Carrier Grade Network Address Translation. Itong CGNAT na to, yung mga ISP yung naglalagay nito sa mga router or modem natin. Iba-iba yung way para mapatanggal yung CGNAT and depende yun kung PLDT gamit nyo, iba yung way. Kung yung Globe, ibang way. I highly recommend na panoorin nyo na lang si Kuya IT kung ano yung CGNAT and paano siya tanggalin. Tandaan nyo yung dalawa na nasa checklist na to is yung extra computer hardware and internet access para makapag-start tayo ng maayos sa gagawin nating web server. Ngayon ko na lang nabalikan tong project na to kasi nawalan kami ng internet. Tinamaan kasi kami ng bagyong Karina. Yan o. Lilimas tayo guys. Nung bumalik yung internet, bumalik din yung CGNAT ko. Para ma-access nga natin yung port forwarding, kailangan natin patanggal yung CGNAT. And dahil doon, nawala rin yung mga port forward configuration na ginawa ko sa modem. Diba? Nakakainis. Anytime, pwede uli mangyari yun. Pag nagkaroon ng problema or napagtripan ng ISP ko na ibalik yung CGNAT ko. Priority nga ng server is as much as possible na 100% uptime. And pag nangyari yung mga ganung problema, awit yung server mo. And naganap ako ng workaround kasi technically back to zero na naman tayo. Bakit hindi na lang tayo gumamit ng ibang way para ma-expose yung local network natin. Kaya dito ko na-discover yung tunneling. Dito guys, meron akong simpleng diagram na mag-e-explain kung ano yung port forwarding and ano yung network tunneling. Kasi maganda na bigyan ko kayo ng parang general idea kung paano nag-work yung dalawa na yon. So, dito guys sa port forwarding, basically yung port forwarding is i-expose mo yung certain port ng router mo sa internet and yung request na manggagaling sa internet is ipo-forward ng router mo sa specific na device. Marami kang device na pwedeng pag-forwardan. Pwedeng computer, pwedeng PS5, pwedeng camera. And yung mga device na yun, may kanya-kanya rin silang IP address. Ayun kasi yung kailangan sa port forwarding, yung IP ng device and yung port. So, di ba kung nakikita nyo dito sa diagram, sa incoming request galing internet, dumaan siya sa router. Yung router, nandito na yung configuration or setup mo kung saan mo ipo-forward yung port na yun. So, ito yung kailangan natin, yung port 80 kasi ito yung kailangan ng web server. So, dito sa example device na to, gumamit siya ng Apache. So, yung Apache, tumatanggap siya ng port 80. Ayun, kita nyo pa yung ibang port, nakatutok din siya sa iba-ibang device, sa iba-ibang IP. So, nakita nyo dito merong Minecraft server and dito merong MySQL server. So, dito sa tunneling, iba yung approach kung paano natin i-expose yung local network natin. Dito, once na yung may request ka from client na natanggap, papasok yung request na yon sa tunnel. Tunnel na yon diretso sa server natin. So, di ba? Bopong explanation ng puta.
Okay, ulit. Dito sa tunneling, iba yung approach kung paano natin ma-expose yung network natin. Once na may request tayong natanggap, yung request na yun is dadaan muna sa tunneling service. Kaya ako kasi nasabing tunneling service kasi sa tunneling kasi gagamit ka ng third party. So yung mga third party tunneling service na yun is nag-offer din ng protection. So once na na-setup mo na yung tunnel network mo from third party to server mo, parang gagawa siya ng direct access papunta sa server mo. So yung tunnel mo is may nababypass niya na yung firewall mo kasi directly naman ikaw nag-setup nun, nung service na yon sa server mo. Basic overview lang siya guys kaya I-encourage ko na nabasahin nyo yung network tunneling and dito sa link na to. Dito tayo pupunta sa network tunneling. Ito yung gagamitin natin para ma-expose natin yung local network natin. Marami kasing ibang way din. Pwede ka rin gumamit ng VPN or pwede ka rin mag-avail ng VPS. Although may mga bayad yun. Itong mga in-explain ko is libre lang. Kasi gusto ko magaya nyo rin siya. Para magaya nyo siya ng madali, kailangan libre, di ba? And ayoko rin gumastos ng malaki para ma-setup yung server ko kasi binili na rin natin yung hardware. Kung nabigyan ko na kayo ng general idea tungkol sa port forwarding and sa tunneling, ngayon, punta naman tayo sa general architecture, taray architecture, or steps kung paano natin gagawin yung server natin. Isa sa mga pinakamalagang part ng paggawa ng project is yung pagpaplano. Kaya based sa mga na-accumulate kong knowledge, gumawa ako dito ng diagram kung paano yung flow nung gagawin nating server. Dito, i-explain ko from request ng client hanggang paano siya ipaproxy ng server natin papunta sa projects na ide-deploy natin. So first thing first guys, mangyayari lahat ng action ng server natin once na may nag-request tayong client. For example, yung PC client natin is nag-request siya sa browser ng host3.sebastec.site. Yung request na yon is mapupunta sa internet. And alam naman natin kung ano yung internet, 'di ba? And yung internet, basically, ang gagawin niya is hahanapin niya yung domain na yon kung saan yung nakatutok. Once na mahanap na ng internet kung saan nakatutok yung domain mo, which is nakatutok sa atin sa Cloudflare. So, basically guys, yung Cloudflare, isa rin siya kasing DNS. Yung DNS stands for Domain Name System. Yung domain natin na sebastec.site is naka-configure siya dito sa Cloudflare natin. Once na mahanap ng internet na nakatutok siya sa Cloudflare, doon niya ibabato yung request. Dito sa Cloudflare guys, once na ma-receive ng Cloudflare yung request, i-analyze ng Cloudflare yan kung ano yung configuration na ginawa natin once na makareceive tayo ng request from sebastec.site. So dito sa Cloudflare tunnel natin, once na makareceive tayo ng sebastec.site, automatically ibabato natin siya sa 192.168.1.2:80. So ano ba tong blue and red number na to? Yung blue guys, ito yung IP address ng hardware natin or ng server natin. And yung red part is import. Dahil may tunnel na between Cloudflare and sa server natin, hindi na natin kailangan na-expose yung public IP ng server natin kahit yung IP address na lang, which is safer kesa mag-expose tayo ng public IP sa internet. So ang mangyayari, once na makarating na yung request dito sa IP address na nilagay natin sa Cloudflare, napansin nyo yung port na to, once na makuha na ng server natin yung request from Cloudflare, hahanapin ng server natin kung ano yung port 80 na yun. Dito sa diagram, nakita nyo, yung port 80 natin, ayan yung nakadikit sa NPM. Guys, hindi ito yung NPM na Node Package Manager Ano to? Ito yung Nginx Proxy Manager. So dito guys sa NPM, dito natin ilalagay yung mga side projects na gagawin natin in the future and sa past side projects natin. For example, meron tayong project na pangalan is host3, which is in-request ng client natin. Dito, hahanapin ng NPM niyan kung ano yung host3 na yon. So bawat side project guys, may equivalent na iba-ibang port. Bawal sila magkapare-pareho ng port. So basically guys, ganun lang yung flow ng server natin. Magsisimulain sa client, then papunta ng internet, then internet ibabato sa Cloudflare natin, then yung Cloudflare ibabato yun sa Nginx proxy, then yung proxy na bahala kung saan niya hahanapin yung mga project na gustong i-access ng client natin. Ngayon, may idea na tayo kung paano nag-work yung server natin or paano mag-work yung server natin. E di gawin na natin yung putang inan to.
napapaisip kayo paano tayo makikipag-communicate sa server natin gamit yung ibang device. So dito gagamit tayo ng OpenSSH para ma-achieve yun. Ang mangyayari guys, once na nag-i-install kayo ng Ubuntu server, hahanapan na agad kayo ng SSH. Ayun yung SSH yung gagamitin natin as key para makapasok tayo sa server natin. Para makita nyo in action, so nandito ako sa Windows laptop ko. So dito sa Windows laptop ko, under siya ng same network or same gateway ng server na gagawin natin. For example, meron tayong gateway na 192.168.1.1. So yung gateway na to, under niya yung Windows laptop natin and yung server natin. Ngayon, para makakonect tayo sa server natin using our Windows laptop, ang gagawin natin is SSH. So yung SSH, ang next niyan is yung pangalan ng server natin. Pinangalanan kong Sebastec yung server natin and kung ano yung IP niya. Ang last nakita ko, ang IP niya is 192.168.1.109. Actually, private IP yan guys. Hindi siya public kaya safe lang siya sabihin sa inyo dito sa video na to. Ayun. Pag in-enter natin, bang, di ba? Nandito na agad tayo sa server natin. Ito na yung Ubuntu server natin. Once na neo-patch natin, makita nyo, ayan na, di ba? Ito na yung server natin. Ubuntu siya. Technically guys, tapos na natin yung server. Pwede na mag-deploy and na-migrate ko na rin yung mga past side projects na ginawa natin sa YouTube. And bago ko i-end yung video na to, gusto ko muna ipakita kung paano mag-deploy, pati kung ano yung mga shenanigans na nangyayari under the hood. Kung nakikita nyo dito sa screen ko, ayan, meron akong simple web page na ginawa and i-deploy natin siya sa server natin. And bago ko i-deploy tong web page na to sa server natin, gusto ko lang ipakita yung setup ng Cloudflare tunnel papunta ron sa server. Punta tayo dito sa Cloudflare tunnels. Once na na-setup nyo na yung Cloudflare account nyo and nakapaglagay na kayo ng domain, dapat makikita nyo na tong Cloudflare tunnel or Cloudflare Zero Trust, ayun yung pangalan ng service. Once na meron na kayong ganun, ayun, pumunta lang kayo sa networks. So, under na networks, nandito yung tunnel. So, dito sa tunnel na to, makikita nyo, may nagawa na tayong tunnel which is yung server na Sebastec. Ayun yung pangalan niya. And after nun, ayun, pagka-click natin, mapupunta kayo dito sa overview. So, yung overview, paano yung installation and setup sa server ninyo. Dahil naka-setup naman na to sa server, hindi ko na yun gagalawin. Pero, papakita ko sa inyo yung mahalagang part ng tunnel. So, dito yung public hostname. Kino-configure yung mga kailangan para matutok yung mga IP or port na need nyo once na in-access yung tunnel nyo dito. So, pag pumunta tayo sa public hostname, meron akong 4 na setup dito. Although, hindi naman importante lahat. Ito lang importante guys, yung dalawa na nasa baba. Yung 3 and 4, yung Sebastec.site, pati itong wildcard. Yung wildcard na to guys, actually pareho lang sila ng Sebastec.site . Ang difference lang is naka-wildcard siya kasi pag may nag-access na client sa Sebastec.site, and wala siyang nakita na kapareho or pasok sa criteria, hindi to siya ipupunta sa wildcard. Ayan, ganun lang siya. So, ito namang Portainer and NPM, ito yung Docker GUI and yung Nginx Proxy Manager GUI. Naglagay ako ng direct access sa mga service na yan kasi syempre, once na nasira yung NPM, di ba, hindi natin alam, at least may direct access tayo. Anyway, ito yung kailangan kong explain, itong Sebastec.site. So, click natin siya. Kita nyo guys, meron ditong simpleng form. And 3 lang inilagyan ko, di ba? And ganun lang kadali mag-setup ng tunnel papunta sa server ninyo. So, itong domain, ito na yung mga nakasetup dapat sa Cloudflare ninyo. Pwedeng madami yan depende yun sa inyo. Next is yung type ng request. Dahil web server request lang naman yung kailangan nating saluhin sa tunnel papunta sa server, HTTP lang inilagay ko. And next na URL. So, yung URL guys, need nyo i-input yung IP ng hardware ninyo or IP ng server ninyo and yung port na naka-expose. So, dito guys sa URL, need nyo lang i-input yung private IP ng server ninyo and yung port na babatuhan nyo. Ayun guys, diba? Sobrang basic lang. Pwede nyo itong gayahin yung setup na to kung gusto nyo. And punta naman tayo sa setup ng Docker. Gumamit tayo ng Docker para sa services. And dahil din sa Docker, sobrang napadali yung migration ko ng mga projects. Goods na goods talaga yung Docker. Kaya I highly recommend na mag-aral kayo ng Docker. Kasi hindi naman siya mahirap kahit beginner ka sa web development .
mapapag-aralan mo tong Docker. Ayun guys, ito yung Docker ko, which is gumamit ako ng Portainer GUI sa server ko. Kasi sa Windows meron naman Docker desktop. So ito yung mahalaga, itong Nginx Proxy Manager na container. So kung nakikita nyo guys dito sa Nginx Proxy Manager na container, nakikita nyo yung mga published ports, 'di ba? Ang daming naka-expose na or published na port dito sa container na to, which is yung port 80 and 81. And din yung port 443. Di ba remember guys yung ginawa natin dito sa Cloudflare na ba? Ng HTTP request na dadapo sa sebastic.site is ipo-forward dito sa server IP and yung port. So automatically guys, lahat ng request na yon is babato rito sa port 80 na to, which is nasa Nginx Proxy Manager, di ba? And according to plan yun guys, ayun yung in-explain natin dun sa server overview. Oras na para pakita ko naman yung deployment kung paano. Ito guys, ito yung gusto kong i-deploy. Diba, simple lang siya. Gumamit ako ng Nest CSS para may konting flavor lang tayo. Din-deploy ko na to sa GitHub para ipull ko na lang. So ito, need ko to i-pull sa server ko kasi isa-set up na natin siya. Pull lang natin via SSH since may connection na sila in between. And may idea na rin kayo sa SSH, no? Na-explain ko na rin tong SSH. Bang, 'di ba? Nandito na tayo sa loob. Bale, naglagay lang ako ng parang folder na paglalagyan ko. Ayan, nandito lahat ng mga projects. Nandito na tayo sa loob ng projects. I-pull na natin yung repo nung webpage na gusto nating i-deploy. So, git pull. Ay, mali. Git clone pala. Ayun guys, tapos na. Ang bilis lang. Once na tapos na i-pull, need na natin i-set up yung dependencies and yung Docker. Pero ayoko na isa-isahin yun Kaya gumawa ako dito ng simpleng bash script para di na tayo masyado magta-type-type. So ito, once na nira natin tong bash na to, automatic, isa-set up niya na lahat, di ba, ang angas. Ayun pala guys, nasa ibang branch nga pala yung project. So ito kasi yung portfolio repo ko to pero nasa ibang branch pala. So need natin mag-check out sa ibang branch. So ganito lang siya, git check out. Yan. Server. Yan So i-recheck lang natin kung tama na yung mga files. Ayan na. Ayan yung mga files na kailangan natin. Ito lang. So, ayan na. I-grant na natin ng rights tong setup. Ayan natin. Ayan na, okay na. So, para ma-setup lang ng one click, need lang natin i-run yung bash script na yun. Bang! Diba? Tapos na. Hindi, mali. Di pa pala. Sorry. Ayan, sudo. Ayan, .setup.sh. Maarte sa sudo na to Hindi ko alam bakit maarte sa sudo na. Ayan na. So, nagbi-build na siya nag-install na rin siya ng dependencies. Ayun, ang bilis lang din. So, need muna natin i-check kung okay na, kung na-publish na ba yung port nung webpage. Kasi dito sa local ko, nasa localhost port 202 siya. So, dapat, meron na rin siya dito dapat sa Ubuntu server natin. So, punta tayo dito sa Portainer local. Portainer ng server natin. So, nakikita nyo ito. Okay na. So, ito yung container, itong Sebastec Web. Then, expose na yung port 202 niya. Para ma-check natin kung gumagana na siya, i-type natin yung IP ng server is 192.168.1.109. Then yung port nung webpage 202. Bang, ngayon na, okay na. So, success na dun sa local ng server. Hindi ito yung goal natin. Yung goal natin is ilagay siya ron sa internet, diba? I-expose siya sa internet. Kasi ito, hindi pa ito ma-access sa labas Nasa local pa lang siya ng server natin. Para gawin yun guys, dito na tayo pupunta kay Nginx Proxy Manager. So, punta tayo kay Nginx Proxy Manager and pindutin lang natin tong add proxy host. And then may lalabas na dialog na may form, then ayun, need na natin siya i-fill upan. Etong domain name is kailangan natin is yung sebastec.site, diba? Doon natin gusto itutok yung webpage na yan. Sa root natin, ayan, sebastec.site. And next yung scheme, and HTTP lang kasi HTTP lang naman siya. Then copyin lang natin yung IP. Then yung port, diba? May port siyang 202. Then publicly accessible, tama. Then punta tayo sa SSL para sa secured connection. So dito sa SSL, gagamitin natin yung SSL ng domain natin. Then hit save. And wish nyo na sana gumana. Ayan na. Dito kahit lumabas siya dito sa proxy host mo, hindi natin sure kung gagana. Pero may online na. Pero malaki yung chance na gagana siya. And testing natin. Bang! Wala pa rin. Ayan, refresh lang natin. Joke lang ngayon na. Ayan na. Tangina guys, na-deploy na natin yung webpage. Tangina, inabahan ako rin natin. Success, di ba? And accessible na siya. So, i-try natin siya dito. Sa incognito, okay? Ayan na.
Ayan, success guys. Medyo pinakaba tayo ron Dahil nakapag-deploy na tayo, ay nakapag-migrate na tayo ng mga sheets. Ayun, oras na siguro para i-wrap up na natin tong video na to. Nakakatuwa lang na nakagawa na tayo ng sarili nating server kasi matagal ko na rin balak gawin to dati pa. Hindi siya reliable katulad ng mga paid services ng DigitalOcean or ng AWS. Pero iba pa rin, 'di ba? Iba pa rin mag-maintain or gumawa ng sariling server. Okay na, big win pa rin para sa akin to. Kaya ayun guys, kung nagustuhan niyo yung mga gantong video, make sure naka-subscribe kayo Malaking tulong sa akin pag naka-subscribe kayo kasi mas lumalaki yung channel, and please like, comment, and share para umangat tayo sa YouTube algorithm. And guys, sali rin pala kayo sa Discord, yung Programming Pares channel. Ililink ko yung link sa description and sumali kayo. Sobrang welcoming ng mga members doon, kaya salamat din sa mga active sa Discord channel na yun. Ayun lang mga pare, see you sa next video. Bye!